Reverendo Monsignor Rolando de la Cruz, ang rektor ng ating katedral, mga kapatid na pari at diakono, mga reliyoso at reliyosa, mga minamahal na kapatid kay Kristo. First, let me greet you in advance. Happy New Year to all of you. Mabiyayang bagong taon sa ating lahat. Katulad ng mga pastol sa ating ebanghelyo, magpuri at magbunyi tayo sa Panginoon sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa atin sa taong 2024 na malapit nang magtapos. Masaya nating salubungin ang bagong taong 2025 kasama ni Maria, ang ina ng Diyos, ang naging sisidlan at daluyan ng pagsilang ng manunubos, ang inang nagbibigay buhay at pag-asa sa ating lahat. Maglaan tayo ng panahon sa panalangin at katahimikan. Katulad ni Maria, itago natin at ipagpasalamat sa ating mga puso ang mga nangyari sa taong 2024. Pagnilayan at pagyamanin natin ang mga aral na dadalhin natin sa panibagong taon. Sa kabila ng mga ingay sa ating paligid, sa mga nakakaaliw na liwanag sa himpapawid, manalangin tayo ng taimtim para sa kapayapaan. Kailangan ito ng mundo natin ngayon. Ipagdasal natin ang mga kapatid natin sa iba't ibang dako ng daigdig na nababalot ng karahasan at digmaan. Dasalin nating lagi ang ating salmong tugunan para sa mga kapatid nating laging nasa panganib at pagbabanta. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Gayunpaman, masaya ang pagsalubong natin ng bagong taong 2025 sapagkat taon din ito ng hubileo. Isang banal na taon kung saan sama-sama tayong maglalakbay bilang sambayanan ng Diyos na hindi kailanman mapapagod at mawawalan ng pag-asa. Sa taong 2025, sisikapin nating isabuhay ang diwa ng hubileo, ang pagpapatawad ng utang, ang pagpapahinga ng lupa, ang pagbabalik sa pamilya. Ang taon ng hubileo ay panahon ng pagpapalaya at pagpapanibago, pagdiriwang at pagpapasalamat sa nag-uumapaw na kagandahang loob ng Diyos. Isabuhay natin ang hubileyong pinasinayaan ni Jesus sa sinagoga ng Nazaret. Sabi niya, ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita, ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita, palayain ang mga inaapi, at ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon.
Pilgrims of Hope ang tema ng Jubilee Year 2025 na binuksan ni Papa Francisco noong Pasko at noong December 30 dito naman sa atin sa Archdiocese ng Maynila. Nais ng Santo Papa na mabanaagan sa lahat ng mga Kristiyano ang mukha ng pag-asa at hindi ang mukha ng takot o pangamba. Nais ng taon ng Hubileo na ang bawat Kristiyano ay maging instrumento ng pag-asa para sa kapwa. Napakaraming dahilan para tayo ay malungkot at mawalan ng gana sa buhay. Ngunit napakarami ring dahilan kung bakit hindi tayo dapat sumuko. Kay Jesus ang ating pag-asa. Sa Kanyang pag-ibig, hindi tayo mabibigo. Siya ay tapat sa Kanyang mga pangako. Hindi tayo pababayaan ni Jesus. Sa January 9, ipagdiriwang natin sa unang pagkakataon sa buong bansa ang kapistahan ng Jesus Nazareno. Hindi na lamang sa Maynila gugunitain ang debusyong ito. Ang bansang Pilipinas ay sisigaw ng Viva Jesus Nazareno. Patunay ito ng pag-asa ay mananatiling buhay sa ating mga puso at kalooban. Kay Jesus Nazareno, may pag-asa, may bukas pa. Hinihikayat ko kayong lahat na paigtingin natin ang pagdiriwang ng Jubilee Year of Hope. Minsang sinabi ni Pope Benedict XVI, "The one who has hope lives differently. The one who has hope has been granted the gift of a new life." Gawin nating totoo ito sa ating mga pamilya at pamayanan. Magmuhay tayo sa pag-asa, hindi sa pagiging paasa at palaasa. Ang mga paasa ay mga taong hindi marunong tumupad sa mga pangako. Ang mga paasa ay mga taong madaling makalimot sa mga sinumpaan at mga usapan. Ang mga palaasa naman ay hindi marunong tumayo sa sariling mga paa. Ang mga palaasa ay sumuko na sa laban ng buhay. Ang Kristiyano ay namumuhay sa pag-asa, hindi sa paasa o palaasa. Hindi dahil sa kaya niya ang lahat o alam niya ang lahat. Ang Kristiyanong namumuhay sa pag-asa ay naniniwala na sa gitna ng mga pasakit, kasama niya ang Diyos. Sa mga panahong marami siyang pasanin, naniniwala siyang pasan siya ni Jesus Nazareno sa kanyang krus. Ang krus na dala-dala natin sa buhay, kung tutuusin at susuriin, ay krus na pasan ni Jesus para sa atin. Ang pag-asa
para sa ating mga Pilipino ay hindi lamang konsepto o ideya. Ito ay isang ugali at katangiang likas sa ating lahat. Maririnig natin ang mga salitang ito sa marami. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may pag-asa, may buhay. Sa awa ng Diyos, maitatawid natin ang lahat. Tayo ay sambayanan ng pag-asa. Saan ka man pumunta sa Pilipinas, meron tayong salitang ginagamit para sa pag-asa. Pag-asa sa mga Tagalog, paglaom sa Bisaya, Bicol, Waray at Ilonggo, kapanayan sa mga Kapampangan, namnama sa mga Ilocano, esperansa sa mga Chabacano. Sa Hubileo ng Pag-asa ngayong 2025, payabungin natin ang pag-asa sa ating mga pamilya, parokya at pamayanan. Kahit hindi maganda ang mga nangyayari sa paligid natin, kahit napakagulo ng mga nangyayari sa ating lipunan, lalo pat panahon din ng eleksyon ang 2025. Kahit alam nating laging may mga bagyong pumapasok sa ating bansa, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Ngunit mahalagang sama-sama tayo sa paglalakbay. Tayo ay mga namamanatang naglalakbay sa diwa ng synodality o sama-samang paglalakad patungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Sa pagsisimula natin ng bagong taon at sa pagsalubong natin sa dakilang Hubileo ng Pag-asa, pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Amen.